Yo, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? So, sabi ni Sir Kim ang tanong niya kung aling bansa ang mas maganda ang pasahod, ko ang Japan o bansang Hungary. Well, bago ko sagutin yung bansang Hungary, ay syempre kailangan natin malalim na source na pwede natin pagtanungan. So, dalawang pinsan ko nandun, sakto nagtatrabaho sa factory as factory worker. Nagtatrabaho sila aluminum glass saka yung sa bumbilya. Yan ang naging trabaho ng dalawang pinsan ko doon sa Hungary. Well, unang-una, ang bansang Hungary po ay parte ng Euro, pero hindi po Euro ang pera ng bansang Hungary. Foreign po ang bansang Hungary. Medyo mababa po kaysa sa pera ng Euro. Ang alam po pa dyan, medyo mataas pa yung pera natin. So, ang bansang Hungary po mga kakwento, pag ikaw ay papasok sa bansang Hungary at 25 years old pababa, at kung babae ka man lalaki, medyo mataas po, maganda po yung pasahod nila. Tax-free ka pa po. Kung ikaw papasok sa bansang Hungary, 25 years old pataas, pamilya, may asawa ka at wala ka pang anak, medyo mabigat po yan. Kasi sa bansang Hungary, papasok ka doon ng factory worker, ay kung ikaw ay 25 years old pataas, may asawa ka at wala ka pang anak, as in zero, so medyo mabigat po yung tax nila. Mabigat po yung deduct ng tax ng bansang Hungary. Kung ikaw naman ay papasok sa bansang Hungary na 25 pataas at meron kang 3 anak or 4 na anak, tax-free ka na. Yun ang maganda sa bansang Hungary, tax-free ka na. Yung sahod mo buo sa'yo na. May makakaltas mo siguro, konting-konti lang. Pero pag ikaw papasok doon, at ang pasok mo ay factory worker nga, tapos isa lang anak mo, yun, ang may less lang sa may sahod mo na tax ay 10%, pagka dalawa, 40%, at pag 3 hanggang pataas, ayun, pre-tax na. Yun ang kagandahan sa bansang Hungary pagdating sa pasahod. Tapos, may libreng bahay, may libreng kuryente, tubig, yung ibang company, may pati pagkain libre pa, pati pagsundo sa may mga trabahador nila, mga OFW atin, nakapwa ng Pilipino doon, ay libre yung sakyan nila. Yun ang kagandahan sa bansang Hungary. Tapos pagdating Sabado at Linggo, double pay. Double pay po talaga yung sahod ng mga kapwa nating OFW sa bansang Hungary. Yun po ang kagandahan sa mga bansang Hungary. Yung sahod nila pagdating ng Sabado at Linggo, double pay. Tapos pag ikaw ay medyo, sa pag-apply naman, kahit na 36, 37, 38, 39, may mga agency po talaga na tumatanggap pa rin ng mga ganyang edad. Mag-a-apply ka sa bansang Hungary, di ba, sa ibang bansa pagdating ng 36, 37 alanganin na. Tapos kung ikaw may tattoo, okay lang, okay, tatanggap po talaga ng agency ng mga agency atin sa Pilipinas yung mga may tattoo. Pero hindi rin po lahat, may talagang maaarting mga Hungarian na ayaw nila yung tattoo, pero kadalasan naman po ay okay lang kasi sa Hungary karamihan po talagang mga tao doon medyo matatuan din. May po ang Hungary may placement fee. Ang sabi sa akin ng pinsan, nung sila ng placement fee ay parang 1 month salary ang naging placement fee nila. Tapos may experience, siyempre kailangan din nila experience kasi yung pinsan ko nagtatrabaho naman sa aluminum glass sa Pilipinas. Kaya wala naging problema. Pero sa agency na pinuntahan niya, at least 2 years experience ang nire-required. Tapos sa may height, at least sa babae 5'2", tapos sa lalaki at least 5'5". Sa agency lang pinsan ko, hindi ko sinasabing lahat. At ang binabanggit ko rito ay idea lang o bibigyan ko lang kayo ng medyo konting kaalaman sa pag-apply at pasahod sa bansang Hungary. Well, hindi ko na pwedeng sagutin ito nang sa akin lang o haka-haka ko lang. Kailangan natin ng mga malalim na source, di ba? So, kaya kaya tumawag ko talaga kahapon sa pinsan ko. Talagang tinanong ko siya kung paano ang pasahod nila sa bansang Hungary. So, ang dalawang pinsan ko sa Hungary nga, galing po sila ng Taiwan. So, ngayon, dating tayo sa pasahod. Yung nga, double pay, pagka ikaw ay may anak, 3, pre-tax. Pag ikaw ay 25 pababa, pre-tax. Pag ikaw ay, papasok sa Sabado-Linggo, double pay. May libre ang bahay, kuryente, minsan pati wifi. Pwede ka pang sunduin ng libre sa atin pag malayo yung company o factory na papasukan mo. Yun ang kagandahan sa Hungary. Ngayon, pagdating sa pasahod, kung ikaw ay mag-uuti ng 2 hours araw-araw, tapos meron kang Sabado, diretso yung Sabado mo, wala kang pasok ng Linggo, hanggang Sabado lang, 2 hours, 3 hours, yan daw, ay sasahod ka ng 35,000 sa Philippine money. Malinis na, sayang-sayo na yon. So, yun ang pwede mong sahulin, 35,000, bababa. May Sabado ka. Pagka kompleto yung Sabado mo, pagka hindi kompleto,
di medyo mas mababa pa sa 35,000. Ngayon, pati palinggo, pinapasok kayo, double pay din yun. So, doon pumapatak ng 40,000 pataas, pati linggo, 2 hours araw-araw. Tapos meron kang Sabado-Linggo, papasok mo Sabado-Linggo. So, pumapatak daw yung pinsan ko, nasubukan niya na daw yun, 2 beses, dalawang buwan, dire-diretso wala silang pahinga. So, ang pinakamalaking sinahod daw po niya, kasamang Sabado at Linggo, ay nasa 57,000 sa Philippine money. Yun po ang pinakamalinis sa sinahod niya. Wala akong, kasi pinsan ko ay meron po siyang 2 anak, tapos yung isa binata. Yung isa binata. So medyo malit sa binata. Ang importante diyan, 2 yung anak mo bago kang punta ng Hungary. Gusto mo maging factory worker, mag-anak ka muna sa Pilipinas kahit at least 3 para pre-tax ka. Ang maganda sa bansang Hungary ay pwede mong idala yung pamilya mo. Yun ang magandang benepisyo sa Hungary. Pero yung nga po, kagaya sinabi ko, hindi porket Hungary parte ng Europe ay euro na rin ang pera. Pero ang pera po ng Hungary ay forint. So forint po ang pera ng Hungary at medyo mababa. So yung pagdating sa pasahod, pagka ikaw ay magbe-basic lang, wala kang pasok sa Sabado-Linggo, Lunes hanggang Biyernes lang, 8 hours lang. So, medyo mababa po ang parang pinaka-basic nila. Ang kaganda lang talaga sa Hungary ay maraming libre, maraming benepisyo. Mga bonus, siguro magbibigay din company mga bonus pag mga birthday, diba? Pero pagdating sa basic, doon na kayo mag-base. Sa sinabi ko na Lunes hanggang Biyernes, may OT kayo, tapos may Sabado kayo, 2 o 3. So, kaya nyo kita yung 35,000. Ngayon, pagdating sa basic at wala kayong ka-OT-OT, walang Sabado, syempre mas mababa sa 35,000. O baka 30,000 pababa. Yan. So, yun po ang pwede natin kitain sa bansang Hungary. Well, hindi ko sinasabing eksaktong amount. Ang binabanggit ko dito, yun na po yung paniniwalaan nyo. Yun, magbibigay lang po ng idea. Karamihan lang po talaga ganun. Yun din po talaga ang alam po sa bansang Hungary. Kaya mas pinili ko ang bansang Japan. Ngayon, dito naman sa Japan, dumako naman tayo dito sa Japan. Isa po akong trainee visa dito. O pag after 5 years, SSW na. Nung pumirma ako sa Pilipinas ng monthly salary ko dito ay nasa 12 na lapad. That time, pumirma ako ng 12 na lapad. Ang palit na yan ay nasa 50 to 55,000 sa Philippine money. Kasi ang palitan po nun ay 46. Ngayon, so kung ngayong 2024 mag-a-apply kayo at magpipirma kayo sa agency, pinaka-basic nyo ay 12 na lapad. Magkano ang 12 na lapad sa Philippine money? Nasa 40 to 44,000, 40 to 45,000. Depende sa palitan kasi mababa po ngayon ang palitan ng yen to peso. Bigla ang bumagsak sa 37 na dating 45. So medyo malaki po yung nawawala. Almost 10,000 ang nawawala sa akin pag sa basic ko. Ngayon papasok ko dito sa Japan ng bilang isang SSW o trainee visa. Kasi yan po talaga ang kadalasang nagiging visa ng mga workers dito. Trainee. Yan po talaga. Trainee visa. Kung tawagin nila. Or SSW. So, pipirma ka sa Pilipinas ng 12 na lapad. Magkano ngayon sa 12 Pilipinas yung 40 to 44,000, 45,000. Yan. Babawasan mo ng allowance mo. 3 lapad ka mo, 9 na lapad na lang. So, magiging pwede mo padala sa Pilipinas 25 to 30,000. Yan, pwede mo padala sa Pilipinas. Ang kaganda dito sa Japan, pag ikaw nag-overtime ng 2 hours araw-araw, tapos meron pang Sabado, sabi mo ng 2, kat 2 lang, tapos pang gabi ka, night differential. So, kaya mo pumalo ng 60 to 70,000 ang kikitain mo dito kada buwan kung meron kang OT na 2 oras. Tapos, meron kang Sabado at least 2 Saturday lang sa isang buwan. Tapos pang gabi ka pa, papalo ka talaga ng 70. Ngayon, pag bumalik yung palitan na 45, 70 pataas yun, nasa 80 to 90,000. Pwede mong kitain dito kada buwan. Gandahan dito, ang after ng kontrato mo ng 3 years or 5 years, meron ka makukuha sa tatawag nila ng lump sum sa 200 to 300,000 kapag ikaw ay 3 years lang. Pag ikaw ay 4 years naman, 300,000 to 400, yan. Pwede mo makuha sa Philippine money, pwede mo makuha yan. Pag uwi mo, nag-for good ka sa Pilipinas, ayaw mo nang bumalik, pero meron kang makukuha ang lump sum dito na tinatawag. Ngayon, ang bansang Japan po ay mahigpit lalo sa tattoo, sa experience. Kailangan at least 2 years experience ka dito.
Tapos sa edad, ayan, 35 years old, kadalasan talagang tatanggap lang nila. Pag 36, 37, 38, medyo alanganin na, hindi kagaya sa bansang Hungary. 36, 37, 38, medyo okay pa. Meron pa nga yung nabalatang sa Hungary, sa 51 na nagtatrabaho, nakapasok pa. So, well, dito mga kakwento, no? Kung ikaw ay 36, 37, 38, lalo pag 40s ka na, medyo alanganin na po talaga. Pag 35 years old below, medyo okay pa. Yan, okay pa. Tapos tato. Ako, talagang sa mga agency napakahipit sa tato. So, yung nga po, no. So, yung binabanggit ko talaga dito, lalo dito sa Japan. Pag ikaw ay SSW, trainee visa, marami po kasi ditong visa, mga Nikijin, mga health worker, mga farmers, mga ganyan. Iba't ibang kategory mga visa, mga teacher, iba't ibang kategory, iba't ibang amount sa pagpapasahod. Hindi po pare-parehas. Pero kadalasan po pag ikaw ay nag-training sa agency sa atin sa Pilipinas, ng Nihongo, pagsak mo rito ay trainee. Yan po talaga ang pwede mong maging visa, trainee visa. So, yun lang. Ang sahod mo pag ikaw walang ka-OT-OT, zero ang OT, zero Sabado, wala kang OT ng Lunes hanggang Biyernes, sahod ka ng 11 o 12 na lapad. O yun, nasa siyam na lapad na lang. Magkano sa Philippine Money, pwede mo padala 25 to 30,000. Pag ikaw ay mag-OT, Lunes hanggang Biyernes, 2 hours. May Sabado ka, isa, dalawa, kaya mong kumita ng 60. O kaya Lunes hanggang Biyernes, wala kang Sabado, kaya mong kumita ng 50 to 60,000. Yun lang po, nagdidepende pa rin sa palitan, nagdidepende sa overtime. So, sa nagtanong na to kay Sir Kim Pan, sana kahit paano magkaroon ka ng idea sa pag-a-apply sa pasahod ng dalawang bansa na yan. Sa mga nanonood, hindi ko, ulitin ko ba, disclaimer lang po, hindi po lahat ng amount na binanggit ko dito ay eksakto na sa mga lahat ng OFW sa Hungary at sa lahat ng OFW dito sa Japan. So yun lang, nagbigay tayo ng idea para kahit paano yung mga kagaya nating Pilipino na nangangarap makapag-apply sa ibang bansa, magkaroon silang idea, di ba? Tulungan natin sila. Huwag po tayo maging selfish or sakim. Magbigay tayo ng advice, idea para kahit paano bago sila mag step forward sa mga pangarap na bansa nila ay meron silang idea. Hindi na sila yung kagaya sa amin na walang kagaya sa akin nun, as in wala akong idea kung anong pasahod ng bansang Taiwan, bansang Japan, wala akong idea talaga. At least ngayon, gumagawa ko itong video para sa mga kagaya ko na nangangarap na makatungtong sa mga bansa na pinapangarap nila. So yun lang po, hanggang sa muli, salamat.